May nagtanong sa akin, Boss Ray, bakit po nakasama na sa CIC ang mga OLA tulad ng... Ibig sabihin po ba niyan mabablocklist na nila yung mga hindi nakakabayad sa kanila? Sana po masagot at pakitago po ang identity ko. Salamat po, Boss Ray. Yan, napakagandang katanungan po nito. No, pero bago ho natin sagutin yung katanungan, imbitahin ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, bago po natin siya sagutin, no, para po sa information ng iba, no, ang CIC po kasi is naglabas ng letter circular, no, para po dun sa mga bagong submitting entity. No, yung letter circular number 2024-3 series of 2024, no. Bali sa number 3 po kasi, no, meron po doon na kumpanya po, no, or lending company na marami po siyang OLA. Okay, so yung link po nung na yon is ilalagay ko po doon sa description, no. Para po ma-check nyo. Okay? Kasi alam nyo naman na hindi ako nag-divulge ng pangalan po ng mga lending companies or kung anumang OLA company na yan. Okay? So, ayon po kasi dun sa na yon, sa circular na yon is bali, the Credit Information Corporation hereby declares that the following additional submitting entity po. Okay, so meron pong panibagong submitting entity. So 13 po sila. Yung pang-tatlo po doon is yun nga pong lending company na maraming OLA. Okay po, no? So ang inaalala nyo po is baka mamaya ma-blacklist na po kayo, no? Yung mga hindi ho nakakahulog. Okay, ganito po yan, no? Wala hong blacklisting, no, sa CIC. Okay, para po maintindihan po natin siyang maigi, no? So ito po yan, no? In the case of the Philippines, the Credit Information Corporation or CIC was established in 2008 when Congress passed the Credit Information System Act or the Republic Act 9510, which mandated the establishment of a centralized credit information system or CIS to provide a reliable source of borrowers' credit standing and track record. The State-run Public Credit Registry Act as the central repository of credit information, receiving and collating credit data from submitting entity. That includes bank, quasi-bank, investment houses, cooperatives, microfinancing organization, credit card companies, insurance firm, and government lending institutions such as Government Service Insurance System or GSIS. So ayan po, napakaliwanag po, no? Ang CIC po is walang blacklisting, no? Ito po ay imbakan, no, ng mga information po, no, ng mga submitting entity, no, katulad po ng bangko, no, mga lending institution. So dun po iniimbak, no? Kumbaga, para may pagkunan po ng information, no? Para po pag kami nanghihiram ho sa kanila, ma-check ko nila doon kung meron ho bang past due o maganda ho ba ang hulog. Okay? So hindi ho siya blacklisting, no? Tsaka ang pinaka-importante ho kailangan maintindihan niyo po dito, no, na ang mga lending companies at financing companies ay dapat ho miyembro ng CIC. Okay po? So dapat lang ho talaga na itong mga OLA na ito, miyembro ho ng CIC. Okay po? So, requirement ho kasi ng yan, ng SEC. Lalo na po yan kasi sila ay parte ng mga online lending platforms. Okay? So, kaya po yan requirement, no, ng SEC na sila ay maging miyembro ng CIC. Okay, so yun lang nga ho ang magiging downside kasi nito pagka hindi ho kayo nakabayad pa dun sa mga lending institution, financing institution, bangko, or even ho dyan sa mga OLA, at lalo kung miyembro yan ng CIC, magkakaroon ho talaga kayo ng record,
no? Kumbaga, kung hindi kayo nakabayad, o mailalagay ho doon sa record nyo doon. Okay? Ngayon, pagka naman ho nabayaran nyo yan, no? Every month naman ho yan kailangan i-update requirement din po yun, no? Hindi po pwedeng puro yung bad record lang ang i-report nila, no? Kailangan ho yan good and bad. So pagka ho yan nakabayad kayo, dapat the following month, no, mabago na nila yun, no, ma-update na ho nila. Yun ho ang requirement ng CIC. Okay? Dun ho sa ano, no, kumbaga wag ho kayong matatakot na may blacklisting, kasi there's no such thing as blacklisting po, no? Every lending companies, bangko, tsaka financing, yan may mga sarili ho silang blacklisting. Pero po yung CIC, wala hong blacklisting yan. So, yan pong CIC po, na-create po yan, no, para po imbakan, no, ng mga information po, para po in the event na mag-check po yung mga lending, financing, bangko, or even yung mga OLA na nandyan, no, ma-check ho nila, no, kung meron niyang hindi pa nabayaran, no, o kung maganda ba ang credit standing niyan, no. Pag sinabi ho kasi maganda credit standing, lahat ho nung ano, kasi nakalista ho yun no, kuwari pangalan ho niya, basta lahat ho ng basic information nandoon, tapos makikita po, no, yung mga nahiraman niya, no, ay nakamask lang po or hindi nakikita kung anong lending company, financing, or bangko yung kanyang inutangan, pero nandun ho lahat. Kung nakabayad ho siya, kung may past due siya, kung may delinquente ho siya, okay, nandun ho, no. Ngayon, bago ho kasi maging miyembro ng CIC, ang number one requirement po ni CIC, no, para ho ang lending company, financing, bangko, or even OLA ay maging miyembro, kailangan ho mag-submit ho muna siya, no, ng lahat ng kanyang mga kliyente. Mapa good or mapa bad ho yun, kailangan isubmit po nila. Okay? Yun ho ang number one requirement. Tapos po, every month dapat may update. No, kasi syempre may mga new accounts yan, o, diba? May mga bagong nag-pass due, o may mga nagbayad. So dapat yun na-update po buwan-buwan. No, ganun ho ang ano ng CIC. So wag ho kayong matatakot na may blacklisting na mangyayari. Wala hong blacklisting na mangyayari, no? Yun nga lang ho, talagang yung in basic information nyo, mapupunta po, no, dun sa imbakan nga po ng CIC. No, kasi po, yun po is kumbaga para ma-access po naman ng mga miyembro din, no? Kasi dalawang klase ho yan submitting entity tsaka accessing entity. Okay? So yung submitting, sila po yung nagsasubmit, po pwede rin naman silang may access din, no? Kasi kalimitan niya pagka submitting, may accessing din yan. Tapos yung iba naman ho, accessing lang ho talaga ang kanilang po pwedeng gawin. Okay po, so para ho maliwanag sa inyo, no, kaya ho ako nakita nyo, lagi kong sinasabi sa inyo, no, na bayaran nyo ho yung inyong obligasyon. Kasi wala naman ho tayong magagawa di po ba? Obligasyon ho nating bayaran yung nahiram natin kasi napakinabangan ho natin. Di po ba? Minsan ho wala ho kayo narinig sa akin na huwag nyo bayaran yan. Ang lagi kong sinasabi sa inyo is pag nakaranas ho kayo ng harassment at panggigipit dyan sa mga online lending apps na yan, huwag nyo na hong bayaran yung penalty. Ang bayaran nyo na lang po kung magkano po yung dapat yung bayaran, yung principal plus interest. O yun po, o diba? Tapos email nyo sila, no? Dun sa picture nyo yung yung proof of payment po ninyo, o screenshot nyo, tapos email nyo sila, bayad na ho kanyo. No? Yun ho ang gawin ninyo. Kasi talaga hong mabibigay po yung yung information. Actually kasi miyembro na nga sila, nandun na ho yung basic information ninyo. So ngayon, kung meron ho kayong balak talagang manghiram sa bangko, for example po, magkaka-loan kayo, o di kaya meron kayong kailangan na medyo malaki-laking halaga, pag nakita ho ng bangko yon, no, maaari pong hindi kayo mabigyan o di kayo mapautang. Kasi depende pa rin ho naman yun sa lending, financing o bangko kung pahihiramin kayo diba? Kasi sila pa rin naman ho ang mag-evaluate nun. No, kumbaga magiging guide lang po nila si CIC, no, para ho ma-check yung inyong credit worthiness. Di po ba? Kaya mas mainam ho talaga kung maganda ho yung credit history ninyo. Di po ba?
So, kaya ho ako, lagi kong payo is, bayaran nyo po. Kasi obligasyon ho natin yan eh. Wala ho tayong magagawa dyan. Ito ho, uulitin ko, no? Requirement po na maging miyembro po ang lahat ng lending, financing at bangko sa CIC. Okay po, requirement po yan. No? Kaya wag ho kayong magtataka na yung mga OLA, no, na nahiraman po ninyo sa mga sa susunod na araw maging miyembro na rin ho ng CIC kasi requirement po nila yan Ano po, kasi nga dahil meron ho tayong online lending platform. Okay, ganito po yan, no? Pagka ho kasi ang isang lending company, financing or bangko ay papaloan using web or applications, no, kailangan ho siya ay parte ng online lending platforms. Okay, kaya lang ho sarado na ho kasi yon. Hindi na ho nagbigay ulit ang SEC, no, ng na maging online lending platform ang isang lending company. So may mga listahan po nun. So hanggang doon na lang po yun. Hindi na po madadagdagan yun sa ngayon. Not unless bubuksan ho ulit niya ni SEC yun. Okay, yun po ang pakakatandaan ninyo, no? Meron hong online lending platform. So dalawang klase ho yun, no? Yung app-based, yun nga ho yung mga OLA, at saka ho yung web-based. Okay? So dalawang klase ho yung online lending platforms po, no? So pagka ho sinabing miyembro sila or parte sila nung online lending platform, po pwede ho silang magpautang, no, using internet at applications. Okay? So makikita niyo sila online. Okay? Hindi ho lahat ng lending companies may access sa ganun. Meron lang pong mangilan-ngilan, no, na po pwedeng magpautang using the web and yung mga apps nga. Okay? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko namin po itong opportunity na to para imbitahan kayo na pakisuportahan po ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.